Huminga ng malalim. Ay, hindi maganda. Kambal, umalis ka diyan. Kailangan pirmahan ng pamilya para sa cesarean section. Huwag cesarean. Kambal ang dinadala ng pasyente at mali ang posisyon ng sanggol. Kung pipilitin pang normal na panganganak, delikado sa buhay. TSK, ang arte naman ng panganganak. Lahat naman ng babae nanganganak. Umalis ka diyan. Ma, pakiusap, bigyan mo ako. Umalis ka, tutulungan kita. Huwag ganyan, delikado yan. Umalis ka. Huwag, ma. Nanganak na. Sabi ko na hindi kailangan ng cesarean, nanganak naman. Spoiled lang yan. Nakatulog. Ay, hindi maganda. Malakas ang pagdurugo, agarang lunas. Ang arte-arte naman ng panganganak. Pakita mo nga sa akin ang apo kong lalaki. Babae. Babae din. Hayop ka. Gising. Ilabas siya. Bitawan mo ako. Isang hayop, nanganak pa ng 2 babae. Maghintay ka. Ma, saan mo dadalhin ang bata? Nakausap ko na, may naghahanap para sa spirit marriage. Ipadala itong babae, 300 piso ang ibibigay. Umalis ka. Anak ko to, huwag ganyan. Pakiusap. Umalis ka na. Ma. Yong, sabihin mo sa akin. Hindi mo pwedeng kunin ang bata. Sino siya? Ma, ibalik mo ang batang babae sa kanya. Buntis si Hui Hui, sabi ng doktor lalaki ang sanggol. Ang apo kong lalaki. Dapat ingatan. Halika, opo ka. TSK, babae ka, umalis ka diyan. Noon, sabi ng manghuhula, malaki ang puwit mo, lalaki ang isisilang. Kaya kita pinakasalan. Kung hindi, pilay ka. Sino ang makakagusto sa iyo? Ngayon, dalhin mo ang 2 babae. Umalis ka. Sige, aalis ako kasama ang mga bata. Wala akong kakayahan, ma. Pinahirapan ko kayo. Ang baho mo. Ma, punasan mo ang pawis. Ang bait mo. Sariwang gulay. Kaninang umaga lang kinain, sariling tanim, sariwa. Tingnan ninyo ang mga sariwang gulay. Tita, gusto mo bang tumingin? Magkano ang cauliflower per kilo? 2 piso. Bigyan mo ako ng 1 kilo. Isang kilo't 2 ganda. Nanay, ang ganda-ganda naman ni tita. 1 kilo na lang ang bayaran niya. CJ. Ang galing magsalita ng batang ito. Anak mo ba? Huwag kang mahiya, tita. Salamat. Balik ka ulit ha. Ang bait mo, swerte mo sa anak. Boss, anak mo ba ang batang ito? May kailangan ka? Nakita kong pilay ka, nagtitinda pa, 2 pang anak ang kasama. Mahirap talaga. Heto, bibigyan kita ng 2,000 piso. Ibigay mo na lang sa akin ang batang ito. Ang galing-galing. Umalis ka. Kahit gipit ako, hindi ko ibibenta ang anak ko. Naawa lang ako sa iyo kaya sinabi ko. Bakit hindi mo ka maintindihan ang kabutihan? Umalis ka na. Sex. Heto ang numero ko. Kapag nagsisi ka, tawagan mo ako. Okay na yan, yaoyaw, Ruru. Kung may mang-api sa inyo, haharapin ko sila. Nanay, yung pera mula sa pagtitinda ngayon. Pwede bang bumili ako ng isang damit na may bulaklak? Ruru, yung pera mula sa pagtitinda ngayon. Itabi natin para sa tuition ninyo. Kasi pwede ba? Lagi mo na lang sinasabi yan. Pero hindi naman bumibili ni Porsche 24. Yaoyaw, aalis na ako, ha? Sandali lang, nanay. Nakalimutan mo ang panyo mo. Mainit ang panahon, madaling pagpawisan. Gamitin mo ito. Salamat, yaoyaw. Ang bait-bait talaga ni yaoyaw. Pag uwi ko, lulutuan ko kayo ng adobo. Yehey, ang adobo ni nanay ang pinakamasarap. Sige, aalis na ako. Gawin ninyo ang assignment ninyo. Hala, nahulog si nanay sa bukid. Bilisan ninyo. Nasaan si nanay? Nandiyan siya sa loob. Nanay, Ruru, yaoyaw, nakauwi na ako.
Ruru, nakita mo ba si Yaoyaw? Ako, hindi ko nakita. Siguro, nasa bahay ng iba, naglalaro, hindi pa umuwi. Sige, umuwi ka muna. Hahanapin ko siya. Yaoyaw. Nasaan ka, Yaoyaw? Nasaan ka, Yaoyaw? Nasaan ka na? Yaoyaw. Yaoyaw. Saan ka pumunta? Yaoyaw. Yaoyaw. Matandang bruha. Ay naku, ang baho. Tigilan mo na yan. Matandang bruha, di ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang pumunta sa opisina. Nakakahiya. Ruru, ito ang 500,000 na inipon ni Mama para sa'yo. Hawakan mo ang bigay kong pangkasal. Malapit ka ng ikasal, di ko pa nakikilala ang manugang. Kailan mo ako ipakilala? Ipinagbili ko na ang bahay at lupa natin. Ma, pagkatapos kong ikasal, kahit kailan mo ako makita, umalis ka na. Ruru, ito ang gulay na tinanim natin. May itlog pa mula sa manok, kunin mo. Sabi ko na, wala akong kailangan. Umalis ka na. Kunin mo, umalis ka na. Honey, 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 sino yon? yung nag-ipon lang ng basura. Nagtanong lang ng direksyon. Nga pala, Honey, alam na ng nanay mo na ikakasal tayo. Binigyan ako ng 500,000 para bumili ng sasakyan. Wu, ang generous ng nanay mo. Sabi pa ng nanay ko, sa pagisang dibdib natin. Sa pinakamagandang hotel dito, sa Chili Hotel. Ah nga pala, Honey, pupunta ang mga magulang ko. Gusto nilang makilala ang nanay mo. Honey, sobrang busi ng nanay ko ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Sa kasal natin, siguradong pupunta siya. Sage, Ang pamilya ko ay mayaman at makapangyarihan. Si Haomi at ang matandang yun. Pabigat sa buhay ko. Kapag nakapag-asawa ako kay Robin, makakawala na ako sa dating mahirap na buhay. Mataas na ang kalagayan ko. Boss Lou, marami na kaming hinana. Wala pa ring balita tungkol sa ina ninyo. Bukod sa pilay at anting-anting, may iba pa bang clue? Nung bata ko, nadukot ako at nahulog sa sasakyan. Maraming bagay ang di ko na malala. Maghanap pa kayo. Kahit gaano katagal o kamahal, hanapin niyo siya. Opo. Ma, Boss Lou, ano ang nangyari? wala. Nagkamali lang ako ng tingin. At Liu. Hoy, bakit ka nandito? Ate Liu, yung sinabi mo dati na pumunta ako rito para magtrabaho. Totoo pa ba iyon? Pero dati ayaw mo. Ngayon, Ikakasal na si Ruru. Ipinagbili ko na ang lupa at bahay namin. matanda na tayo. Dapat isipin mo rin ang sarili mo. At Liu, dumating na si Boss Lou. Ay, sige, magtrabaho ka muna. Hoy, hintay ka muna rito. Sige, magtrabaho ka muna. Sek. Ruru. Boss Lou, itong buwan, yung pahingahan ng mga tagalinis. Naayos na. Maganda ang feedback ng lahat. Yao, aalis na ako. Sandali. Ma, naiwan mo ang panyo mo. Mainit, pawisin ka. Gamitin mo ito. Sige, salamat, Yaoyaw. Ang bait-bait ni Yaoyaw. Kaninong panyo ito? Sa isang kababayan ko. Naiwan siguro. Nasaan siya? Kanina nandito pa. Baka umalis na. Mapa, si Fangru ito, ang magiging asawa ko. Tito, tita, opo kayo. Tito, tita, ito ang Green City Pito Star Hotel. Sabi ng nanay ko, dito rin ang kasal. Ayos. Ang nanay ni Ruru ang pinakamayaman sa Green City. May negosyo rin siya sa ibang bansa. Kailan ko makikilala ang nanay mo? Ang nanay ko kasi. Ruru. Sabi ko nga, parang ikaw. Ito ba ang magiging asawa mo? Honey,
Sino ito? Saan galing ang pulubing ito? Sa 7-star hotel na ito. Paano nakapasok ang isang pulubi? Ruru, bakit mo ako nasabi ng ganyan? Honey, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam, mahal. Natakot ako. Ruru, ako ay. Di mo ba narinig, pulubi? Natakot ang magiging asawa ko. Umalis ka na. Yaoyaw. Ayaw na sa akin ng ate mo, nahihiya siya. Nawala pa kita. Sa buong buhay ko, wala akong nagawang tama. Anak, okay ka lang ba? Yaoyaw, Ruru. Ito, hininging anting-anting sa simbahan, binasbasan na. 3 tayo, isa bawat isa. Sige, isuot ko sa inyo. Para ligtas tayo. Gusto nyo? Isusot din ni Mama. Ang bait ninyo. Tita, saan mo nakuha ang anting-anting na ito? Ito. Sa simbahan ko ito hiningi. 2 kong anak na babae, isa bawat isa. Tita, 2 ang anak mong babae. 2 ang anak kong babae. Pero nawala ang bunso ko. 15 taon ko na siyang hinahanap. Tita, ito bang panyo? Sa inyo po ba? Panyo ko? Bakit nasa iyo? Ang panyong ito. Binili pa ito ng bunso ko para sa akin. Mula nang mawala siya, ayaw ko ng palitan. 15 taon na. Hindi ko pa rin siya nakikita. Tita, ako. Boss Lou, tumawag si Lola, uwi ka na raw. Tita, ano ang pangalan mo? Ako si Haomi. Sige, magtrabaho ka muna. Aalis na rin ako. Salamat. Zukay, imbestigahan mo agad ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito. Opo. 1,000,000. Mahal, pagkatapos nating ikasal, pupunta dito ang mga magulang ko. May nakita na kaming bahay, kulang na lang ng 1,000,000. Ruru, ang 1,000,000 na ito, para sa nanay mo. Hindi naman siguro malaking bagay, di ba? Siyempre, hindi malaking bagay. Pwede ba, mahal? Maliit lang ito para sa nanay mo. Maliit na halaga lang. Yuyu, usapin ko muna si Mama. Ayos. Anak, Ruru, sa pagiging parte mo ng pamilya namin, napakaswerte namin. Tagay. Tayo'y magtagay para kay Ruru. Tagay tayo. Ma, Anong ginagawa mo dito? Ayaw mo sa akin bilang nanay, di ba? Ma, kasi ang damit mo, mukhang mahirap. Kung malalaman nilang ikaw ang nanay ko, hahamakin nila ako. Wala akong kakayahan. Ma, ako at si Gobin. Sa 10 buwan na lang, ikakasal na tayo. Sa oras na yon, siguradong ipagmamalaki ko kayo para masaya ang pag-alis ko. Sige, anak ka ng nanay mo, sige. Paano ka magagalit ng totoo ng nanay mo? Nanay, bakit ang bait-bait mo sa akin? Pero ako, bakit ka umiyak? May nanakit ba sa'yo, nanay? Baka hindi na ako makapagpakasal. Nadiagnosa ako ng kidney failure. Huwag ka nang umiyak, huwag kang mag-alala, Ruru. Kahit mawala ang buhay ko, ipagtatanggol kita. Match na ang transplant. Gustong-gusto ng buyer. Yan ang 1,000,000 down payment. Yung 1,000,000 natitira. Ibabayad sa card na, to pagkatapos ng operasyon. Hindi ba't sabi nyo 2,000,000 ng buo ang ibibigay? Dinala ko na ang tao. Kayo pwede na kayong mag-opera ngayon. Matagal siyang kulang sa pagkain at sobrang pagod. Malubha ang anemia. Kailangan ng 1 buwang pahinga bago mag-opera. Hayop na matanda, wala talagang silbi. Sandali lang. Papirmahin mo siya sa kontrata ng organsal. Ano ang sabi ng doktor? Nanay, umupo ka muna. Nanay, sabi ng doktor, maganda ang match nating dalawa. Ito ang organ donation agreement. Pirmahan mo dito. Kung mabilis, bago ako ikasal. Maaari nang gawin ang operasyon. Nanay, ang bait-bait mo sa akin. Organ donation agreement. Ru, lilipat ako sa inyo. Mas madali ako makakapag-alala sa'yo. Huwag na, nanay. Sabi ni Gobin.
Siya na ang mag-alaga sa akin. Eh yung kasal ninyo, Sabi ni Gobin, kahit anong mangyari sa operasyon ko, pakakasalan niya ako. Hindi niya ako iwan at alagaan niya ako. maganda ang ugali ng manugang na yan. Mas maswerte ka kaysa sa akin. Kahit anong mangyari sa operasyon mo, hindi ka iiwan ng nanay mo. Nanay, ang bait-bait mo sa akin. Okay lang, nandito ang nanay mo. 1,000,000, ang bilis naman na ibigay. Tito, tita, sabi ng nanay ko, maliit lang yang pera na yan. Dapat lang nabilhan kayo ng bahay. Basta gusto ninyo. Ischedule na natin sa ika-10 buwan. Pero, dapat tumunta ang nanay mo. Gusto naming, personal na magpasalamat sa kanya. Paano niya napalaki? Ang galing-galing na anak na to? Siguradong pupunta, tito, tita. Pumirma na tayo ng kontrata. Sage. Boss Lou, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Totoo, 15 taon na ang nakalipas. Umahablang ko na wala ang kanyang anak na babae. Pareho ang mga detalye. Ang pilay na paa at ang agima. Maghanap ng pagkakataong itest ang aming ENA. Opo. Boss Lou. Ang panganay na anak na babae ni Haomi, si Fangru, ay nagtatrabaho bilang designer sa ating kumpanya. Ikakasal siya sa ika-negatibo, 1-0 ng buwang ito. Kailangan ba nating magpadala ng regalo? Bago lumabas ang resulta ng ENA, huwag muna itong ipagkalat. Daanin sa proseso ng kumpanya, itaas ang posisyon niya bilang vice-presidente. Iyon na ang aking regalo sa kanya. Opo. Nandoon si Haomi sa kasal. Oh, tama. Ihanda ang imbitasyon. Gusto ko siyang makita. Opo. Ruji, congratulations sa promotion mo. Ikaw ang pinakabatang vice-presidente sa kumpanya. Umaasa kami sa iyong tulong sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo malilimutan. Tara, tagay tayo kay Ruji. Magtrabaho muna kayo. Pupunta ako sa CR. Ma, bakit ka nandito? Ruru, naaalala mo ba si Ate Liu? Ngayon, siya ang head ng cleaning department sa kumpanya. Ipinagbili ko na ang bahay at lupa natin. Kaya pinahanap ko ng trabaho si Ate Liu para sa akin. Anong ginagawa mo? Ma, naawa lang ako sa iyo. Mahirap ang trabahong paglilinis. Ayokong mapagod ka ng ganoon. Mas magaan ito kaysa magtinda o mag-ipon ng basura at libre ang pagkain at tirahan malapit pa sa iyo. Ay naku, ipon ko ang sahod para sa gamot mo at maaalagaan pa kita. Ma, sa kumpanya, huwag mong sasabihin kilala mo ako. Ha? Naku ma, kanina lang, na-promote ako bilang vice-presidente. Ayoko namang magsismisan ang mga katrabaho ko. Na sinasabing paboritismo, hindi maganda iyon. Para sa iyo at para sa akin. Susundin ko ang gusto mo, anak. Basta masaya ka, okay lang sa akin. Ang bait mo talaga, Masej, magkrumuna ako. CJ, Kung hindi lang kita kailangan, pinatalsik na kita. Nasaan ang relo ko? Nakita niyo ba ang relo ko? Mahal yon, mahigit 20,000. Hanapin mo ulit. Hindi pwede. Dito ko inilagay. Oh, naalala ko na. Baka kinuha ng matandang janitor kanina. Nakita ko siyang naghahalungkat sa lugar mo. Ano? Mabahong tagalinis. Ano ba ginagawa mo? Nagpapanggap ka pa? Kung hindi dahil sa'yo, nasaan ang relo ko? anong relo? Bitawan mo muna ako. Nagpapanggap ka pa? Kanina ka pumunta sa workstation ko para magtapon ng basura. Ninakaw mo ang relo ko. Nakita ng mga katrabaho ko. Wala akong nakitang relo mo. Hindi ko kinuha. Mga tulad mong matanda, mahirap at mahilig mang advantage sa iba. Marami na akong nakita. Tayo ko sa'yo. Ilabas mo agad ang relo ko. Hindi ko kinuha ang relo mo. Huwag mo akong pabintangan. Bakit mo ako binibintangan? Magpapasearch ka ba sa akin? CJ, search ka lang. Ikaw ang maghubad ng damit mo. Sinabi ko nang magpa-search ako, papahubarin mo pa ako. Sobra ka naman. Baka naman kinakabahan ka. Kung hindi mo naman ninakaw, maghubad ka na. CJ, hindi ko kinuha.
Mabahong tagalinis, sinabi mo pang hindi mo ninakaw. Hindi ko rin alam kung bakit nasa bulsa ko ang relo na ito. Talagang hindi ko kinuha. Ma, pagod ka na. Uminom ka muna ng tubig. Sige ma, mauna na ako. Huwag masyadong mapagod. Sabihin mo na lang yan sa pulis. Tatawag ako ngayon. Huwag tumawag ng pulis. Ate Liu, hindi ko kinuha ang relo niya. Talagang hindi ko kinuha. Huwag tumawag ng pulis, masisira ang imahe ng kumpanya. Kalimutan na lang ito. Mahal ang relo kong ito, mahigit 20,000. Ganito na lang, yung relo. Dahil sa damit mo naman nakita, magbayad ka na lang. 5,000 piso sa katrabaho namin. Tapos na ito, kalimutan na lang. Ano sa tingin mo? CJ, magbabayad ako. Tingin mo okay ito? Okay. Pero may hihilingin ako, tanggalin siya. Mga tulad niya, hindi karapat dapat magtrabaho sa grupo namin. Sigsig, puwet. Hiya, huwag mo akong sisihin. Yung babae, may koneksyon sa mga executive ng kumpanya. Kung hindi tayo sumunod kanina, mahirap ayusin. Talagang hindi ko kinuha ang relo niya. Hindi ko kinuha. Hiya, hindi ko ba alam ang ugali mo? Kulang pa ng tagahugas ng plato sa kusina. Siguradong mas mahirap kaysa sa paglilinis. Pwede. Kaya kong magtiis. Sismi, pumunta ka sa Yayon Banquet Hall. Tulungan mo akong mag-ala ng mga plato. Seg. Pwede mo ba akong tulungan na magpaalam sa manager? Kasal ngayon ang anak kong babae. Nakalimutan ko yung araw. Sis May, pumunta ka na. Sasabihin ko na lang sa kanya mamaya. Salamat ha. Handa na ba lahat ng regalo? Boss Lu, handa na lahat. Tara na. Gobin, ang maging asawa mo, ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Sa mga susunod na araw, sama-sama tayong haharap sa buhay. Una, gusto kong pasalamatan ang mga magulang ni Gobin sa pagpapalaki ng isang mabait at responsible na tulad niya. Hindi may pahayag ng mga salita ang nararamdaman ko. Hindi pa lumuluhod ang lalaki, sobra naman yung paggalang ng nobya. Panghuli, gusto kong pasalamatan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang aking ina. Wala akong ama noong bata pa ako. Pero hindi niya ako hinayaang maramdaman na kulang ako sa pagmamahal. Madalas akong magkasakit noong bata, siya ang nagdala sa akin sa doktor at nag-alaga sa akin ng maayos. Nang gumaling na ako, siya naman ang nagkasakit. Ma. Kung wala ka, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ngayon, ikakasal na ang iyong anak. Gusto kitang anyayahan dito, para tayong dalawang magkasama sa pinakamahalagang sandaling ito. Ruru, ma. Ruru, ang ganda pa ng nanay ng nobya. Talagang CEO ng foreign company. Matagal na siyang nakatira sa Amerika. Bumalik lang nang ikakasal na ang anak niya. Ruru. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay mo. Masaya ako para sa'yo. Ruru, ito ba yung sinasabi mo na gusto mo akong may pagmalaki habang ikinakasal ka? Gobin, ibinibigay ko sa'yo ang mahal kong anak. Huwag mo siyang pababayaan. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang tanging magagawa ko. Ma, itong unang yuko ay pasasalamat sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. Ang pangalawang yuko, pasasalamat sa pagpapalaki mo sa akin at pagtuturo ng tamang asal. Kanino ka ba lumuluhod? Ang pangatlong yuko ay pasasalamat sa pagbibigay mo ng kasaganaan, sa material man o sa isipan. Dati, ikaw ang pinakamalaking sandigan ko. Mula ngayon, ako ang magiging sandigan mo. Tumayo ka na. Tama na. Ruru, kanino ka ba talaga lumuluhod? Sino ka? Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Sino ako? Bakit ka nandito? Sagutin mo. Sino ka? Ruru. Hoy, Ulubi. Hindi mo ba narinig? Natakot ang nobya ko. Umalis ka na. Layas. Naalala ko. Ikaw yung nasa hotel noong nakaraan. Yung pulubing yon. Hindi ako pulubi. Ako ang tunay niyang ina. Ako ang biyanan mo. Mahal,
Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko siya kilala. Ruru, sabi mo hindi mo ako kilala? Paano ko makikilala ang isang matandang, mukhang may sakit at dukhang pulubi? Saan galing ang basurang ito? Nagmamagaling ka dito. Tingnan mo naman ang sarili mo. Humarap ka pa na ako. Ruru, ako lang ang nagpalaki sa iyo. Alisin mo ang maruming kamay mo. Pulubi, ang wedding gown ni Ruru ay custom-made. Kahit mag-ipon ka ng buong buhay mo, hindi mo mabibili kahit isang sinulid nito. Umalis ka na? Sinasabi mo pang nanay ka ni Ruru? Nababaliw ka na ba? Ang nanay ni Ruru ay presidente ng isang listed company. Biglang naglabas ng 500K para sa sasakyan namin. At buong pusong nagbigay ng 1 milyon para sa bahay. Pulubi, hindi mo kailanman makakayanan ang ganoong halaga. Pera. Ito ang bank draft. Ako ang nagpadala ng pera sa kanyang card. Para kay Ruru. Anong ginagawa mo? Akala mo ba, peking resibo lang ito? Para maniwala ako. Mukhang naloloko ka na sa pera, matanda. Nangahas ka pang. Pumasok dito sa reception para mandaya. Si Ruru ay general manager ng design department ng Lugru. Paano siya makakaroon ng nanay na tulad mo, na napakadukha? Bago ka magsinungaling, tumingin ka muna sa sarili mo. Ruru, ikaw sabihin mo sa kanila. Sino ang nagbigay sa iyo ng 500 na ito? Hindi kita kilala. Umalis ka na, kung hindi kita papatawarin. Ruru, mag-isa ko, nagsikap at naghirap. Pinagkalooban ka. Ayaw mo talaga akong kilalanin. Ruru, Pangit na pulubi. Itapon ang pangit na pulubi na ito. Umalis ka, walang kwenta. Ruru, talagang ayaw mo akong kilalanin bilang iyong ina. Hindi ka pa ba natatapos? Pinagbigyan ka, ayaw mo pa. Sinabing umalis ka, ayaw mo. Sinira mo ang kasal ko ngayon. Sasaktan kita. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Sino ka? Fangru, tinutulungan mo pa ang mga ito. Inaapi ang sariling ina, mas masahol ka pa sa hayop. Sino ang nang-api sa kanya? Narito ang nanay ko. Siya ang nanggulo sa kasal ko. Ano ang kinalaman namin sa kanya? Ano ang kinalaman ko? Anak din ako niya. Ano? Anak mo ako. Ikaw siya o yaw? Nanay, ako si Yaw Yaw. Ang hirap ng pinagdaanan mo, ilang taon kitang hinanap. Hindi kita mahanap. 15 taon na ang nakalipas, naikot-ikot ako. Hanggang sa dumating ako sa pamilya Lu, sila ang nag-ampon sa akin. Kapag namimiss kita, kinukuha ko ang anting-anting na ito. Para maramdaman na andyan ka. Ikaw talaga siya o yaw? Yaoyaw, nahanap na kita ng nanay. Bumalik ka na talaga. Tama na, kasal ko ito. Hindi reunion ninyo. Akala ba ninyo, lugar ito ng mga pulubi at mahihirap? Pwedeng pumunta? Dahil magkakamag-anak kayo, magkasama kayong umalis. Kayo ang dapat umalis. Biro lang, kasal ng anak ko ito. Bakit? Dahil ako ang presidente ng Worldly Group, hotel ko ito. Hindi kayo welcome dito. Ikaw, presidente ng Worldly Group. Pero Boss Lu, hindi mo sasabihin. Ikaw si Boss Lu. Hahaha. Siya kami. Boss Lu ng Lu Corporation. Luyaw. Kung magpapanggap ka, pumili ka ng magandang pagkatao. Akala mo dahil Lu ang apelido mo, Boss Lu ka na? Ang aming Boss Lu, kayo bang mga walang kwenta? Pwedeng magpanggap. Sabihin ko sa iyo, ang aming Boss Lu, 3 bises na tumaas ang halaga ng kumpanya sa isang taon. Sabi mo ikaw si Boss Lu. Akala mo ba? Lahat katulad mong mahilig magsinungaling? Magsinungaling. Ako ang tunay na Vice President ng Lu Group. Hindi katulad ng mga pek. Sabi mo ikaw si Boss Lu. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Sek. Bibigyan kita ng ebidensya. Pakikuha ang manager. Sage. Fang Yao. Mas mabuti pang hindi mo tinawag si Manager Wang. Kapag dumating na si Manager Wang at nalaman na peke ka. Sa huli. Pananagutan mo sa batas ito.
Manager Wang, may nagpapanggap na boss Lu dito. Fang Yao, ano ba? Bakit ka natahimik? Dumating na si Manager Wang. Takot ka na magsalita. Fang Ru, huling tanong ko sa'yo. Tinatanggap mo ba talaga si nanay? Sabi ko na, wala akong ganitong baldado. At walang kwentang nanay. Si Guobin ang pinakamayaman sa Haicheng. Sa tingin mo, makakapag-asawa ba ng mayaman ang isang pulubi? Mahal kong kapatid, hahaha. Itapon niyo sila, Fang Yao. Hanggang ngayon, pinapagalaw mo pa rin si Manager Wang. Mukhang, Sage, paano nangyari to? Talaga bang siya si Boss Lu? Bitawan niyo ako. Kasal ko to. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Ruru, naniniwala ka pa bang maaasahan si Guobin? Kung nabigo ang operasyon mo, mananatili pa ba siya sa'yo? Umuwi ka na kay nanay. Operasyon. Anong operasyon? mahal, anong operasyon? May kidney failure si Ruru. Kailangan kong mag-donate ng bato. Ruru, umuwi ka na kay nanay. Aalagaan kita. Sige na. Fangru, mas masahol ka pa sa hayop. Nanay, hindi ito consent form para sa operasyon ninyong dalawa. Wala siyang kidney failure. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Organ donation consent form ito. Paano nangyari? Tumanggap na siya ng down payment na 1 milyon. Ibinenta ang bato mo. Sa isang tao na nagngangalang Lihu yun. Anong karapatan mong manakit sa akin? 1 milyon. Yung sinasabi ninyo tungkol sa pagbili ng bahay. Ganyan nakuha yun. Ruru, pinagplanuhan mo ng mabuti. Na halos mamatay ang nanay para lang iligtas ka, para lang. Mabilihan ng bahay ang asawa mo. Para sa kasal mo. Ipinagbili ko ang bahay at lupa natin. Para lang sa dot mo. Pero ikaw, paano mo ako niloko ng ganito? Palayasin sila. Sandali. Fang Yao, nagsisisi ka na ba? Inampas mo ako. Itong sampal na ito. Para sa pagiging makasarili mo, pagbenta sa ina para sa sarili. Itong sampal na ito. Para sa pagiging sunod-sunuran, pagtatakwil sa pamilya. Itong sampal na ito. Para sa pagiging walang utang na loob. Itapon sila. Ipapaalam ko sa AR, huwag kang mangarap maging Vice President. Anong kinalaman ninyo sa amin? Tawagan ang pribadong doktor. Pumunta sa apartment ko. Nanay, umuwi na tayo. Yao, abala ka ng abala sa akin. Hindi ba makakaabala sa trabaho mo? Hindi po, nanay. Narinig mo rin ang doktor. Grabe ang anemia mo. Kailangan mong magpahinga ng 1 buwan. Sa susunod na buwan, ika-negatibo 50 ka ng kaarawan. Plano kong maghanda ng malaki, ipahayag sa lahat, na ikaw ang tunay kong ina. Magpahinga ka ng maayos. Fangru, sa ika-negatibo 50 kaarawan ng nanay natin. Hintayin mong durugin ko ang pangarap mong makapangasawa ng mayaman. Ayon sa investigasyon ni Boss Lu, ang pamilya Gubin ay hindi mayaman sa Haicheng, kundi mga scammer na galing sa liblib na kabundukan. Maganda ang pagkakahati-hati nila ng trabaho. Si Ginoong Guo ang humahanap ng madaling lokohing mayaman. Si Ginang Guo ang gumagawa ng peking pagkakakilanlan. Si Gobin ang nambibiktima. Kapag nahuli na ang isda, papatayin ng asawa, kukuha ng insurance at mamana ng ari-arian. Tulad lang ni Fangru na mapagpanggap at tanga. Ang maniniwala. Noong nakaraang taon, nawala sila matapos mapasama sa wanted list. Malamang pinalitan nila ang pagkakakilanlan. Si Fangru, mismong sarili niya pa ang peking dayuhang negosyante, anak mayaman ang pagkakakilanlan. Sakto sa target ng pamilya Gobin. Para sa kanya, ang nanay. Nagbenta ng bahay at lupa, ang dami niyang ninakaw. Pinapirma pa ang nanay sa organ donation. Buti na lang mahina ang katawan ng nanay, kaya hindi natuloy ang operasyon. Fangru, mas masahol ka pa sa hayop. Boss Lu, kailangan ba tawagan ang legal department? Sapat na ang ebidensya para makulong sila habang buhay. Masyadong mabait ang bilangguan para sa kanila. Mahilig silang magdrama, bigyan natin sila ng awayan. May charity event ba na kailangan kong puntahan? Maghanap ng body double para sa akin. Sage, Boss Lu. Tingnan mo, sabi ko na.
Paano magiging Boss Lu si Fang Yao? Lalaki talaga ang Boss Lu. Ang kapal na mukha ni Fang Yao, niloko tayo. Kabit lang yan ni Boss Lu. Tingnan, invitation galing kay Boss Lu. Ibig sabihin, niloloko tayo. Ni Fang Yao mula pa noon. Sabi ko na, hindi pwedeng babae ang Boss Lu. Pero bakit tayo bibigyan ng invitation? Alam na siguro ni Boss Lu, ang ginawa sa atin ni Fang Yao. Tapos sa nanay mo, gusto mag-sorry sa party. Mukhang may impluensya pa rin ang nanay ni Fang Ru. Kailangan kong panatilihin siya, huwag mawala. Mukhang may saysay pa rin ang yaman ng pamilya Go. Nakakuha pa ng ganyang invitation. Fang Yao, isa kang asong umaasa kay Boss Lu. Para magyabang, tingnan natin hanggang kailan. Ma. Ano, ma? Masama pakiramdam? Ayos lang. Sobrang mahal ng damit na ito. Naisuot ko, isang probinsyana. Parang hindi bagay. Ma, karapat dapat ka sa pinakamaganda. Sa nakaraang 15 taon, hindi kita naalagaan ng maayos. Ngayong magkasama na tayo, pwede bang? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sage, susunod ako. Tara na. Yao, may kausapin sana ako sa iyo. Umuwi ka agad, ngayon na. Hintayin kita, ma. Ma, may biglang lakad ako. Okay lang, naiintindihan ko. Mauna ka na. Ma, ito ang invitation. Pasok ka muna, babalik agad ako. Sage, bilisan mo. Ma, bakit ka nagmamadaling tumawag? Anong problema? Yao, narinig kong nakita mo ang tunay mong ina. Pagkatapos magkakilala, anong plano mo, ma? Sa mahabang panahon, di ako nakapaglingkod sa nanay ko. Gusto ko siyang isama sa apartment ko. Ah, ganon ba? Ma'am, pakita po ng imbitasyon. Isang basurera lang siya, amoy pawis na pulubi. Saan siya kukuha ng imbitasyon? Tama. Ruru, para sa akin ba to? Nandito ako para sa kaarawan ng ina ni Boss Lu. Anong ginagawa mo rito? Nandito ka lang para sa kaarawan ng ina ni Boss Lu. Naalala mo ba kaarawan ko ngayon? Anong kinalaman ng kaarawan mo sa akin? Pulubi, mahina ang paluloko mo. Bago ka gumawa ng peke, alamin mo muna ang kulay. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Ang tunay na imbitasyon ay pula't ginto. Pasok ka. Bakit siya makakapasok? Gold level invitation siya, pinakamataas. Siguradong si Fang Yao ang putang yon. Na nang ulol kay Boss Lu. Pulubi. Ito ay handaan para sa kaawan ng ina ni Boss Lu. Hindi tambakan ng basura. Umalis ka na kung ayaw mo ng gulo. Bakit ako aalis? Para sa akin ang handaang ito. Ikaw, huwag kang magpaloko sa bagong damit mo. Akala mo makakapanggap ka bilang ina ni Boss Lu. Ngayon, ako na ang magtutuwid sa iyo para kay Boss Lu. Umalis ka na ngayon din. Payo ko, bitawan mo ako. Babalik na si Boss Lu. At di kanya palalampasin kapag nakita ka niya. Matigas talaga ang ulo mo. Umaasa ka pang sasaklolo si Fang Yao sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, ang anak mong hinahanap mo ng ilang taon. Aso lang siya ni Boss Lu. Ikaw, Boss Lu, may problema dito. Ano? Papunta na ako. Ma, may emergency ako. Alis muna ako. Sige, wag magka-problema. Tumigil ka. Ma'am, papunta na si Boss Lu. Di ba't aso lang to ni Fang Yao? Bakit ngayong wala ang amo mo, tapat ka pa rin? Ayong lahat, di nyo ba alam na siya ang asawa ni Boss Lu? Grabe, isa't isa kayong mga nagpapanggap. Nalaman na namin ang totoo. Si Fang Yao ay kabit lang ni Boss Lu. At siya, lalong di maaring maging ina ni Boss Lu. Nakakapal ka ng mukha para sabihin yan kay Boss Lu. Ruru, talaga bang hindi mo na ako ituturing na ina? Okay lang na magpanggap kang ina ko. Ngayon ina ni Boss Lu pa ang pinagpapanggap mo. Ano ba? Nahumaling ka na ba sa pagiging ina? O naghahanap ka na ng lalaki? Wala na akong anak na tulad mo. Hinampas mo ako. Bitawan mo ako. Tigilan nyo. Bitawan niyo ako. Ang lalakas ng loob nyo. Ito ang kabit na nangangaliwa. Kasama ang inang lumpo, pumunta sa birthday party. Hindi nyo man lang inisip kung saan kayo nanggugulo. Ngayon, ito ay birthday party ng ina ni Boss Lu.
Alam nyo namang birthday ito ng ina ni Boss Lou. Tapos apihin nyo pa ang bida ng selebrasyon. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa kama ni Boss Lou, makakasama mo na ang inang lumpo mo para maging mayaman. Kadiri, marumi ang pag-iisip mo, kaya marumi ang tingin mo sa lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang bida ng selebrasyon. Dilat ang mga mata nyo at tingnan nyo ng mabuti. Impossible. Hindi pwedeng ikaw si Boss Lou. Kung ikaw nga si Boss Lou, bakit ka nagpadala ng imbitasyon sa amin? At sa balita, lalaki si Boss Lou. Yun sa balita, stunt double lang yon. Bakit kita inimbita? Para sirain ang pangalan mo. Ikaw talaga si Boss Lou. Pinaghirapan mo ang maging anak mayaman para lang makahanap ng mayamang lalaki at makapag-asawa sa mayamang pamilya. Sayang ang pinaghirapan mong asawa. Taga-bundok pala at wanted ng pulisya sa Lefcheng. Wanted. Fangru, gising na sa pangarap mong yumaman. Niloko mo ako. Utang ina, hinampas mo ako? Ang pagkakakilanlan mo, ang pag-aral mo sa abroad, pati ang ina mong taga-foreign company sa kasal. Lahat yan ay artista lang. At ang tunay mong ina ay siya. Ginawa mo ang peking pagkakakilanlan para lang makapag-asawa ng mayaman. Hindi mo inaasahang makakatagpo ka ng scammer. Gusto mong manghuli ng mayamang dalaga. Akala mo'y makakatagpo ka ng isa pang manloloko, kayong dalawa. Talagang bagay na bagay. Puta, Talagang isang magandang labanan ng aso, mga tao. Ilabas ninyo sila. hintayin ninyo ako, kayong dalawa. Fangyao, et mo ako. Hindi mo ako pwedeng ganyanin, alam mo na ngayon. May pamilya ka kaming mga ito, anong kasalanan ko? Kung hindi ka mag-isip para sa sarili, wala kang patutunguhan. Gusto ko lang ng magandang buhay para sa akin. Anong kasalanan ko? Tapos na ang magandang buhay mo, yung bahay at trabahong nakuha sa panloloko. Wala na lahat, at yung asawa mong scammer. Ipapakulong ko silang lahat, dalhin ninyo sila. Isang maliit na pangyayari lang yun. Ang susunod ang pangunahing bahagi ng handaan, ipapakilala ko sa inyo. Makalipas ang 15 taon. Nahanap ko na ang aking tunay na ina, nanay. Ngayon ang ika-negatibo 50 mong kaarawan, binabati kita ng masaganang buhay. At mahabang buhay, ang mga susunod na araw ay magiging masaya. Kumuha ng litrato kasama ang iyong ina. Nanay, alis ka ba? Samahan kita. Ay hindi na, asikasuhin mo ang trabaho mo, mamimili lang ako. Talagang hindi na kailangan? Ay talagang hindi na, yaoyaw. Asikasuhin mo ang trabaho mo. Anong mangyayari sa isang taong ganito kalaki ang lalabas? Hoy Sukay, nawawala ang nanay ko. Hanapin ang property management, tingnan ang CCTV malapit sa subdivision, EI. Ganito na lang ang buhay mo sa hinaharap. Ikaw ang dahilan nito, umalis ka na. Huwag kang magmadali. Tingnan mo, Scammer, bakit kita paniniwalaan? mahusay ka rin naman sa pagloloko sa akin. Magkapareho tayo. Pwede tayong lumipat at magsimula ulit. Nakapagplano na ako. Kumuha ulit ng 1 milyon. Alis tayo dito ng maayos. Kung may 1 milyon ako, bakit ako gagawa nito? Wala ka. Yung nanay mong may tumor, meron. Hindi pa nagkakabisa ang donation agreement. Basta ibenta ang bato niya. Makakakuha tayo ng pera. Ruru ito. Ikaw pala, ako'y pinilit ni Fangyao na babaeng iyon. Na mawalan ng tirahan, ngayon wala akong mahanap na trabaho. Hindi pa ako namamatay sa gutom.
Nagulat ka, di ba? Kinuha lang ni Yaoyaw ang mga bagay na hindi sayo. Pera, trabaho, pati ang kasal, nakamit mo lahat yan sa panloloko. Ayaw mag-isip ng konsensya mo. Iyo. Anong ibig mong sabihin na hindi sakin? Lahat yan ay pinaghirapan ko ng mag-isa. Anong problema kung niloko ko kayo? Kayo naman ang tanga. Paano kita napalaki ng ganito? Kung magsisisi ka at magbabago, tutulungan ka ng kapatid mo. Magbago ka na. Wala akong kasalanan. Bakit ako magbabago? Mula pagkabata, mas mababa ang suot ko't kinakain kaysa sa iba. Hirap na hirap akong umahon mula sa sukdulang lugar na yon. Alam mong may utang ka sakin, di ba? Kaya, tulungan mo na lang ako sa huli. Ano nang gagawin mo, Ruru? Gamitin mo na lang ang huling halaga mo. Saan ito? Ruru, ako nanay mo ako. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Nanay, 1,000,000 ito. Kapag nakuha ko ang 1,000,000 ito, makakaalis na ako sa kasuklam-suklam na lugar na ito. Pupunta ako sa ibang lugar para magsimula ulit. Ano? Sige, alam ko na, Boss Lu. Natukoy ng mga kasamahan sa tech department na dinala ng Fangru. Ang inyong ina sa isang abandonadong ospital. Bilisan mo ang takbo. Pumunta tayo roon agad. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Ruru, ako nanay mo ako. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Sandali. Hindi pa gumagana ang pampamanhid. Sa ganitong kalagayan at kondisyon, siguradong mamamatay ang tumor na ito. Anong pinagkaiba kung pampamanhid o hindi? Ruru, gawin mo na. Tigilan mo yan. Nanay. Paumanhin, dapat ay sumama ako sa'yo. Nanay. Tumigil ka. Fangru, hayop ka. Gusto mo bang mamatay ang ating nanay? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo kinuha ang sakin? Kapag nakuha ko ang perang yon, makakapag-abroad na ako kasama si Gobin. Pagkatapos, makakahanap kami ng lugar na walang tao. Para magsimula ulit. Ruru, tumahimik ka. Matandang bruha ka. Pumirma ka na sa donation agreement. Anong problema kung kunin ko? Akala mo ba, talagang dadalhin ka ng hayop na ito? Nang dumating ako, tiningnan ko na, 3 ticket lang ang binili niya. Wala talaga siyang balak na isama ka. Niloko mo na naman ako. Sino nagsabing ang tanga-tanga mo? Ang galing lokohin? Alam mo naman na scammer ako. Pero sumunod ka pa rin sa akin. Kung hindi lang kita, nakita na may pakinabang ka pa. Akala mo ba gusto kong magpanggat sa'yo? Tanga. Hindi ba't sinabi mong isasama mo ako? Kung hindi ko yan sasabihin, susunod ka ba? Kinidnap mo ang sarili mong ina? Ang tanga mo talaga. Nangako lang ako ng konti. Paang-aso ka na agad. Sumunod ka ng sunod-sunod. Binigay mo ang bato ng nanay mo. Tama na, Gobin. Akala mo ba talagang gusto kita? Pera mo lang ang habol ko, kaya ko lang tinis ang hirap. At pinagtiyagaan ka ng ganito katagal. Karapat dapat kayong habulin ng pulis, malas. Ikaw pa ang may gana magsalita? Kung hindi dahil sa katangahan mo. Naka-enjoy na sana ako sa mga magaganda, umiinom ng tsampag. Hindi dito. Napipilitan akong magpanggap at maglandi sa isang matabang baboy. Hinahampas mo pa ako? Ruru, Papatayin kita. hindi ako. Ikaw ang may balak na patayin ako. Hindi ko inakalang magkakasama tayong kumain ng reunion dinner. Ang ganda. Maraming nangyari nitong mga nakaraang araw. Nay, kwento ni Xiao Yao sa akin ang nangyari sa'yo. Bilang isang ina rin, talagang hinahangaan kita. Nay, huwag ka na ring tumira kay Xiao Yao. Kung ayos lang sa'yo, dito ka na tumira. Tayong 3 na lang. Siyempre naman, ayos lang. Mula ngayon, mag-isang pamilya na tayo. Huwag ka nang mahiya. Mag-isang pamilya tayo. Tara, kain na tayo.